Hello, good morning po sa ating lahat. Morning. Ibiyan po at batiin po natin yung ating mga kapatiran. Magandang umaga. Para po sa ating paninimula, tayo po ay tumayo. Dumulog po tayo sa Panginoon sa panalangin. Diyos naming Ama mapagpala sa lahat, may likha ng langit at lupa, mapagmahal ng tapat at dakila. Lord, muli kami ay naririto, pinagtipon mo ayon sa iyong biyaya at pagmamahal. Kaya Panginoon, dala namin ang papuri sa salamat dahil ikaw ang lahat ng nagbigay sa amin. Sa buong isang linggo, kinatagpo mo ang lahat ng aming pangangailangan. Di mo kami pinagkulang, di mo kami pinabayaan, ni iniwan man lamang dahil sa iyong pangako. Salamat din Panginoon sa katagumpayan ng aming buhay dahil ito'y bunga ng pananampalataya namin at patuloy na pagkilala sa iyong kapangyarihan. Salamat din Panginoon sa kagalingan ng mga may karamdaman, tunay lamang na ikaw ang dakilang manggagamot sa aming mga buhay. Kaya't patuloy namin itataas ang iyong pangalan sa araw na ito. Maluwalhati ka Panginoon at patuloy na maitaas namin ang papuring pagsamba ng buong puso, lakas, isip at kagalakan na gagawin namin ito dahil ito'y araw at oras na dapat namin ilaan, tanging para sa iyo lamang. O Diyos, humihingi po kami ng tawad sa aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa isip, sa salita, at sa mga bagay na dapat namin ginagawa, lalo na Panginoon na ayon sa iyong salita. Tulungan mo kami, O Diyos, na maitanim sa aming mga puso't isipan ang aming mensahe na maririnig namin mula sa iyong mensahero, na ang aming pastor na patuloy mong balutin ng iyong kapangyarihan at ang iyong salita, O Diyos, ay patuloy na may bahagi sa amin at maging daan ito, Panginoon, kung paano kami mamuhay habang kami, Panginoon, ay naririto. At patuloy din po namin itong maibahagi sa aming mga mahal din po sa buhay. Gayun, Panginoon, dinadalangin namin ang mga kapatiran namin na wala rito or papunta pa lamang sa iyong mga kamay. Patuloy namin silang ilalagay upang sa kanilang pagtungo rito, kaligtasan, sa kapahamakan, ay patuloy na malalayo rin po sa kanila. Salamat din Panginoon dahil may pagkakataon kami na ihayag sa aming mga labi, sa aming mga puso, ang katapatan mo sa aming mga buhay. Ganun din Panginoon, at dinadalangin din po namin ang bawat praise and worship team na yung gagamitin upang ang mga papurit pasasalamat sa pamamagitan ng awitan, Panginoon, ay maluwalhati ka at ikaw ang maging daan kung paano maging masigla at maialay namin ang papurit pagsambang ito sa tanging pangalan ni Jesus na siya ang aming papapurihan at tuluwalhatiin. Sa pangalan ni Jesus, patuloy kaming panghahawak ang kapangyarihan mo at ang iyong banal Espiritu nakikilos sa gawain ito. Ito pong lahat ay aming ibinudulot sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po muli. Patuloy po natin palakpakan ng ating Panginoon. Ang alay po natin sa kanyang malakasan.
patuloy natin ang ito ng Panginoon.
kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buhay mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buhay mo. Nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buhay mo. Magtatapat sa'yo, maglilingkod
Hello po, good morning. Good morning. Napakabuti talaga ng Panginoon. Amen po ba? Sino po rito yung nagkaroon ng isang magandang umaga? Yan, amen po. Tuloy na napakaganda po ng binigay ng Panginoon na araw, na binigay ko na araw para po sa atin upang magpuri, magsamba sa Panginoon. Ngayon po, dadako po tayo sa ating pananalangin para po sa mga bata. Kaya tinatawagan po sila dito sa harap. So yan, marami po sila ngayon. Sa rin po itong preparation para po sa ating darating na anniversary po. Next week po yan. Paalala ko lang po. So yun, si Miss. Okay? So bigyan po natin ang pagpapala sa mga bata ng ito. Yung nagpapala na kami sa kanila. Tayo po manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Lord, we thank you, Panginoong Yesus, sa buhay ng mga batang ito. At salamat din, isang pribilehyo na maging kanilang mga magulang at guardian. Una, Lord, dalangin namin na tulungan nga po kami. Bigyan mo po kami ng knowledge and wisdom, Lord, upang mapalaki, maayos, at mapalaki ang mga batang ito may banal na pagkatapos sa iyo. Ito yung unang bagay na kanilang dapat matutunan, Panginoon, ang magtiwala sa iyo, maniwala sa iyo, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Kaya Lord, i-bless na po po ng bawat isa. Ang mga batang ito ay kung mag-iingat sa kanila, kung magbibigay, Panginoon, ng knowledge and wisdom, ganyan, Panginoon, ilalayo ko sila, Panginoon, sa hindi mga magandang bagay. Kaya din, tulungan mo kami, Lord, upang mag-guide sila sa lahat ng kanilang lalakaran sa kanilang mga buhay. Tulungan niyo sila, Panginoon, na patuloy na gagalaw lamang at gagawin yung mga bagay ayon sa iyong kalooban. Muli, Lord, nagpapasalamat kami at alam namin, Lord, na magiging matagumpay sila, Panginoon, sa kanilang mga buhay kung susunod sila, Panginoon, sa iyong kalooban. Kaya muli, Lord, umaasa kami ng katagumpayan, Panginoon, sa kanilang mga buhay at alam namin na ang bawat sa kanila ay lalaki at gagawa, Panginoon, ayon sa iyong kagustuhan, Panginoon. Muli, Lord, nagpapasalamat kami po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Parang medyo maloob po at dito sa kabilang side. Okay po. So, hindi po, nadako po tayo sa refectory. Bago po kayo ng mga kaloob, tayo po muli lalapit sa presensya ng Panginoon para magpasalamat sa lahat ng biyaya. Tayo po manalangin. Panginoong Yesus, tuloy na napakabuti niyo na po. Sa pagkakataon ito, Panginoon, dadako kami, Panginoon, sa pagkakataon na maipakita namin ang katapatan ng pagmamahal sa iyo sa pamamagitan din naman ng pagbibigay. Kaya ano, Lord, na maramdaman namin ang kasiyahan at kagalakan, Panginoon, sa pagbibigay para sa iyo. Kaya Lord, i-bless niyo po, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Ganyan, Panginoon, bawat sa pinamalikom ng mga kapag-ingat ito, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng bagay na meron kami. Ang lahat ng bagay nito ay tinataas namin sa iyo, Panginoon. At alam namin, Lord, ang lahat ng sarapin nito magagamit para sa iyo lamang at sa katataas, Panginoon, pangalan. Maraming salamat muli. Pangdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, nga po sa ating mga announcements nga po, kung meron po muli, yan, tayo mga suggestion, prayer request, at mga concern at appreciation, pwede po yung isend sa ating email, which is yung patelsevangelicalchurch@gmail.com. So yan po ating email po yan. At yung ating Facebook page, yung PEC Pateros Evangelical Church. Okay po, so yan po marami pong activity dyan na nakalagay po. So kung gusto niyo pong balikan din, yung ating mga Sunday service po at ibang mga activity, mapapanood niyo po dyan. Yung ating group, yung PEC, Pogi at Maganda. So yun po, dyan po, pwede po kayo dyan. Kung may mga prayer request po, pwede rin po dyan. Kung hindi nyo po kaya doon sa email, madali lang po yan, sa messenger lang po yan. Pwede po kayo magbigay po dyan ng mga prayer request. At mababasa po yan para matugunan po yung mga prayer request po. At iba pong, pwede po mga concern din, pwede rin naman. Ayun po, anniversary, yun. Nabanggit ko nga po kanina, mag-celebrate po tayo ng pang-ilan? 30? 35. 34, minus 1. 34 po, kaya di ba, parang nadagdagan nila. So, 34th anniversary po ng ating church. Kailan po ito? Nabanggit ko na ito last week eh. Next Sunday. Yun, next Sunday po yan. At anong oras po? Para clear lang po?
Alas 3 po. So, ibig sabihin wala po tayong 9 a.m. po So, mag-start po tayo ng 3 p.m. po ng hapon po yan. So, kung may mga kasama po kayo, mas maganda po. May mga kasama po tayo, ano po? Lalo-lalo may mga kasama po natin sa bahay. Yan. Ating anniversary next week, 3 p.m. po ng hapon. At siyempre, meron tayong birthday celebrants from July 7 to 13. Batiin po natin mga kapatid na meron mga birthdays. Sino ba yan? Surprise! Yon! July 7, si Jerilyn Samiana. Ang July 8, si Marcos Villa Gracia. July 8, si Amish Rodovia. Si Toluan Tagiwa. July 9. July 10, si Joshua. Navarro. At July 10, si Ismael Orca. July 10 din, si Micaela de los Santos. Happy birthday din. At July 12, kay Mary Cabusora. Wala na po. So, yun ako, no? Muli, binabati natin mga kapatid na nagdiriwang ng mga arawan. At yun po, dadako po tayo sa pakinig na salita. Kung wala na po tayo pang announcement, so maging ready po tayo, sabi nga, maging attentive po tayo. Ibigay po natin yung focus sa pakikinig dahil napakahalaga po na maintindihan po natin yung bawat salita ng Panginoon natin mga pakinggan. Naiakit po natin buting pastor, Pastor Romeo Lasso, para po natin. Good morning po. Hello? Sino dito gusto po niyo maging dakila? Dakila po ay hindi dakilang kung ano pa man. Yung mga nasa likod po, baka gusto niyo may upuan po dito sa may bandang gitna. Para hindi po kayo para mas maganda po dito sa ayan. Kasi mahirap pag nasa likod, baka may kumalapit sa inyo. Kasi minsan meron daw dito nangangalapit, bigla ka na naghihila palabas. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ka magpapahila. Hindi ka magpapahila. So, malapit na po anniversary natin itong next week. 34. Tama, ayun. 34. Alam niyo po kami isa, pinag-uusapan dyan, sino kaya yung tatanghalin na pinakadakila? Bakit ko sinasabi ito? Kasi marami po ako napuntahan ng mga anniversary. May mga napuntahan ng anniversary, kasal. Palagi may tinatawag na tao, ito po yung mga taong ganito, ganito, ganito. Parang tinuturing na dakila. Na dakila, ito po. Ayun ko, buti hindi natin ginagawa rito. Ito pong isang posting ito, ang nagpatayo po sa ganito, isang posting ito sa ganito. Kasi para ma-highlight. No, para ma-highlight. Kaya lang, ganoon din po yung nangyayari. Sa panahon po ng ating Panginoon, meron din dumating na ganong senaryo. No? Parang kaya rito. Dito po, sa church na ito, ang dakila lang si Lord. Kasi kung isa nag-aano yung, sino kaya magme-message? Sino kaya yung magpapakanta? Sino kaya yung mga tutugtog? Parang bang nakapokus dun sa kung sino na dito sa harapan. No? Kung sino dito nasa harapan. Pero ngayon pag-usapan po natin, sino nga ba yung pinakadakila sa harapan ng ating Panginoon? Pero bago tayo magpatuloy, tayo po muna ipumigil, tayo po manalangin, hihingi tayo ng patuloy sa ating pinakadakilang Diyos na tutulong po sa atin. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Ang iyong kadakilaan ay hindi namin matatawaran. Sa lahat ng nakikita namin sa buong paligid, ito ay dahil sa inyong kadakilaan. Ang araw, ang buwan, ang bituin, maging ang aming mga kapatid na bawat isang nararito, nilikha mo bawat sa po sa amin, dahil gusto po ninyo na makakasama mo kami, at makakasama ka namin sa isang paraan na bibigyan mo ng katakilaan ang iyong pangalan. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na sa umagang ito, maging bukas ang aming isipan at aming pangunawa sa pagagawin po namin pag-aaral ng iyong salita. Kasi naniniwala po kami, Panginoon, ang kadakilaan ay para lamang sa iyong pangalan. Kaya hayaan niyo po, Panginoon,
natanggapin namin ang katotohanan ko sa pamamagitan po ng iyong mga salita. In Jesus' name, pray. Amen. Amen. So, nasa series pa rin po tayo ng Marcos. Sabi po rito sa Marcos 93:34, basahin po natin. Dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila makasagot sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Alam niyo po, tingnan niyo itong mga tao ito, no? Kasama na sila ng Panginoon, pero hindi pa nila nakikita o nauunawaan kung ano yung mga ginagawa at tinuturan ng ating Panginoon. Bakit? Kasi nag-aagawan sila, sino ba yung pinakatakila sa kanila? Kasi kung base doon, kung tinitingnan mo, ini-evaluate mo, ina-analyze mo, yung bawat paglalakad nila, yung bawat ginagawa nila, makikita mo, ang pinakadakila lang talaga, walang iba kundi ating Panginoon. At kaya hindi nila masagot eh. Nung tinanong sila ano ang pinagtatalunan ninyo? Hindi nila masagot ninyo, tingnan niyo po yung hindi nila masagot. Bakit? Kasi hindi alam nila sa kanilang sarili na yung pinagtatalunan nila, kung tutuusin, walang kabuluhan. Yung pinagtatalunan nila is hindi karapat-dapat pagtalunan. Nakaranas na ba kayo ng gano'n? Na meron yung pinagtatalunan na isang bagay na wala namang kakwenta-kwenta o hindi makakatulong sa iyo para mag-grow up ka, para lumago ka sa pananampalataya. Marami pong gano'n eh. Parang ganito. Sino mo ang naniniwala? Ito marami pong naririnig ito. Sino pong naniniwala dito na si LeBron James ay siya yung GOAT? Sino po? Pinagtatanong na yan. Hindi, si Michael Jordan lang. Hindi, si Kobe Bryant lang. Pinagtatalunan yan. At kuminsan, tumating pa nagbobotohan yan. No? Ano nga ba yung GOAT? At siya yung GOAT? Ano yung sabihin ng GOAT? Hindi nyo alam. Ako rin, nahirapan din ako. Greatest of all time. Yun po yung GOAT. Pero tanong, sino ba talaga yung pinaka-greatest? Sino ba talaga yung pinaka-dakila? No? Siyempre, matatama sabi natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Pero of course, yung glory, yung greatness, gustong ipasa ng Lord doon sa kanyang mga anak. Parang ganito. Parang ganito. Ako po, bilang pastor, minsan iniisip ko na dumarating din yung time ko na, ano kaya pag umalis na po ako dito? Pag wala na ako dito, hindi naman natin, sino man nakakaalam na hanggang kailan lang ako dito? Tama ba? Ang iniisip ko, sino kaya ang next in line? Hindi ko masagot, hindi ko masabi. No? Kasi hindi ko na pwedeng, siyempre kung akong tatanungin, ang personal kong opinion po, sasabihin ko si Manny. Pero hindi eh. Meron tayong basis eh. Meron tayong dapat na puntahan. Baka sabihin ng iba, si Kuya Ton. Pwede. Pero again, meron po tayong basis. Si Kuya Chris. Pwede rin. Si Mac. Parang ayaw rin yun sinabi ko si Mac. Parang ayaw rin yun sinabi ko si Mac. Bigla nag-giti ako nung sinabi ko siya. Ibig ko sabihin, meron tayong basihan. No. Itingnan natin kung ano yung mga basihan na sinasabi ng ating Panginoon para tawagin kang dakila sa harapan doon sa kalangitan. Una-una, letter A, willing bumaba para maglingkod. Servant leader. No. Basahin mo natin yung verse 35. Pwede po? 1, 2, 3. Pakibasa po. Sandali po. Isipin po ninyo na bagong kain kayo. Sige po. Okay, 1, 2, 3. Yan, maganda, no? Ang sino mang nagnanais maging una, ay dapat maging uli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Sino na po sa inyo nakasakay ng barko? Pasakay ng barko. Sino po sa inyo naranas na malulod? Alam niyo po, meron pong kasabihan sa barko. Meron pong kasabihan sa barko. Yung kapitan, siyempre siya yung dakila doon sa barko. Tama? Kasi lahat ng
kailangan mo, sasabihin mo sa Kanya. Lahat ng desisyon manggagaling sa Kanya. Pero, alam mo ba ninyo na kapag lumubog ang barko, pag lumubog ang barko, in case of emergency, dapat huling bababa o aalis sa barko ay yung kapitan. Kailangan maisip muna niya lahat ng yung kanyang mga pasahero, lahat yun, as in lahat, pati yung crew. Kapag nangyari na maraming nalunod at nabuhay yung kapitan, questionable yun. Bakit? Kasi dapat bilang kapitan, bilang leader ng barko, ikaw dapat ang magiging example ng tinatawag na paglilingkod. Hindi mo pwede na ikaw agad yung tumalon sa barko, tapos may dala ka ng life mo, tapos pinabayaan mo na yung mga tao. Hindi pwede yun. Kasi bilang kapitan, kailangan ikaw ang huling-huling bababa. Hindi ko lang po alam. Ewan ko lang si Don, baka mayroong background. Pag sa piloto, gano'n din ba? Siya din yung unang-unang magpaparachute. Walang nakakaya ko lang. Meron kasi yung nagtrabaho dyan sa airline na meron gano'n, na kapag kung sino yung babagsak na aeroplano, ang unang-unang mag-i-eject yung yung piloto. Di ko lang alam. Magkaiba po yan, no? May nagdadrive mo dito ng mga sasakyan. May mga nagdadrive mo dito ng sasakyan. Alam niyo ba na sa mga, tingnan nyo, pansin nyo mabuti. Pag nagdadrive ng sasakyan, pag nagkaroon ng disgrasya, sino madalas naliligtas? Driver. Yung driver. Kaibang-kaiba doon sa kapitan ng barko. No? Kaya nga ako ewan ko lang po sa inyo, no? Pag ako umuupo lalo pag nagbibiyahe ako noon sa jeep, umuupo ako doon sa likod ng driver. Kasi ang unang-unang iligtas ng driver, tama ba bro? Di ba? Nandiyan pala si Edgar sa yung mga nagdadrive. Siyempre ang unang-unang mong iniligtas yung sarili mo. Baliktad siya pagdating yun sa barko. Yung barko, ang huling-huling tatalon, o kung maaari, pag wala na talaga, ibibigay na niya yung buhay niya ng kapitan. Ganon po yun. So sinasabi niyan, willing bumaba para maglingkod. No? Ibig sabihin, parang guys ganito. Dito po sa church, hindi po pwede na ako bilang pastor, inaano po yung sarili ko hindi mo pwede na ako lang yung utos ng utos. Gawin niyan. Kailangan ako mismo mag-set ako ng example na gawin yung bagay na yun. Ayan ko lang, yung mga tatay dito, willing ba kayo na bumaba para sa mga anak ninyo? Kasi dapat ganun po tayo. Parang ganito. Sino po dito pag may sinabi ka bilang tatay o bilang nanay, pag may sinabi ka sa anak mo, naintindihan niya kagad. Naintindihan ba niya kagad? May time na hindi. Ano gagawin mo? Magseset ka ng example. Parang yung sinasabi rito, pag maghuhugas ka ng plato o maghuhugas ka ng baso, di ba alam ba kagad ng anak mo yun? Di ba alam ba nila yun na kailangan mauuna yung kutsara, yung tinidor, tsaka yung baso, dahil yung kakunti yung mantika. Sino magtuturo nun? Alam mo, ipasok mo pa ng eskwelahan yan. O pasok mo pa ng HE, Home Economics, para lang matutunan yun. Sa atin na manggagaling yun, bilang nanay at tatay. May time na talagang willing tayo na gawin itong mga bagay na ito kahit hindi na natin dapat gawin, ginagawa natin na nagsiset tayo ng example. Tingnan po natin dito sa Marcos 10:43-44. Tingnan natin yan. Ito, patungkol pa rin sa ating Panginoon yung nagkakaanuhan sila. Sabi niya dyan, ngunit hindi ganyan ang dapat umira sa inyo. Sabi, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais na maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Actually, may tutulad to sa isang tatay at nanay. Ikaw ang nagtatrabaho, ikaw tayo ang magawa ng lahat ng bagay, pero kumisan, tayo pa ang magluluto para pakainin yung anak natin. Tama ba, mga nanay, tatay? Di ba lalo pag maliliit pa yung mga anak? Sa bagay, kahit malalaki na hanggang ngayon, hindi pa marunong magluto ng pritong itlog, nasusunog pa. Kung ikaw anak, pritong itlog na lang nasusunog pa, ay mag-isip-isip ka. Dapat hindi na gano'n. So, ano ibig sabihin? Ang kagaya ng gustong maging dakila sa harapan ng Diyos,
Dapat tayo raw ay servant leader. Sabihin mo nga sa katabi mo, servant leader. Leader. Pangalawa, na dapat para daw maging dakila tayo sa harapan ng Diyos, letter B, willing maging batang isip. Sino po sa inyo rito gusto maging batang isip? Magkakaiba po yan na meron kasing negatibo, meron positibo. Di ba? Parang kagaya na, pag nag-aaway yung mag-asawa, may sasabihin ng babae, parang ang batang isip, yan lang iaano mo pa. May ganyan. Pero sa ating Panginoon, merong positibo na pananaw ito. Sabi diyan, tinawag niya isang bata at pinatayo sa ganda nila. Pagkatapos ginalong niya ito, sinabi sa kanyang mga alagad, ang sino mang tumatanggap sa isang batang tulad nito, alang-alang sa aking pangalan, ay ako ang tinanggap. At ang sino mang tumanggap sa akin ay hindi lamang ako ang kanyang tinanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa akin. So, base dyan, sa sinasabi dyan, kailangan daw magkaroon tayo ng isip kagaya sa isang bata. Ang tanong, bakit bata? Bakit hindi na lang yung matanda na? Bakit hindi na lang yung nanay o tatay? Bakit isang bata? Tingnan po natin. No. Kawikaan 22:6. Sabi dyan, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki niya'y di niya ito malilimutan. Ano ibig sabihin niya? Base dyan, dapat ang kagaya ng bawat isa sa atin, willing tayong matuto. Willing tayong manalig. Willing tayong manampalataya. Kaya nga ituro sa bata. Kaya tayo pong mga, kagaya ng pinagpe-pray po natin yung mga bata rito. Alam niyo ba na bawat isa sa atin ay meron tayong responsibilidad sa mga batang yan? Nadalhin sila patungo sa ating Panginoon na magkaroon sila ng faith. Ang bata po ang pinakamadaling turuan tungkol po sa pananampalataya. Kasi yung matatanda, ito pala ito mga nasasabi rin sa inyo ko, ang matatanda kumisan dahil ang dami na nakapasok na mga knowledge o mga sa utak ng isang matanda, ang hirap po ng turuan. Hindi na siya basta maniniwala. No, parang ganito, pala yung sinasabi ito, naalala ko yung lola ko noon, pag sinasabi ko sa kanya tungkol yung salita ng Diyos, anong sinasabi ng lola ko sa akin? Ay naku, tutoy, matanda na ako. Lahat ng mga natutunan ko, hindi ko na pwedeng baguhin. Magagalit yung nanay at tatay ko. Paano ko pa yung nanay at tatay niya pag nagsabi, pag nagsalita? At ang bata, pansinin po ninyo, ang dali mo nilang maniwala. Kaya nga sinasabi niyan habang bata pa, dapat turuan na ng kanyang lalakaran. At ito'y magiging daan para hindi niya malimutan yung maraming bagay po tungkol sa ating Panginoon. Malaki po ang responsibilidad ng bawat isa sa atin. Tayo ang gagamitin. Pero sabi ganyan ng ating Panginoon, dapat maganoon daw tayo ng ganong kaisipan na willing matuto, willing sumunod, willing gawin yung mga bagay na kung titingnan mo, parang hirap. Kaya nga may kanta ng asin, masdan mo ang mga bata sa kanila makikita. Totoo po. Dahil kasi yung bata ang daling maniwala eh. Ang daling yung faith nila, ang daling ma-establish, ang daling mabuo. Tingnan mo yung mga bata. Ang laki ng tiwala niya sa tatay at nanay niya. Diba? Yung mga bata tayo, ang laki ng tiwala. Kaya hindi tayo maalis eh. Pag nakawala yan sa nanay at tatay, umiiyak yan. Tingnan niyo yung mga bata. Diba? Kasi tamang-tama nila na meron silang somebody na pwede nilang sandalan. How much more pag nadala mo sa Panginoon yan? Yung faith niya, hanggang sa kandang dyan, hanggang sa paglaki, di niya malilimutan. Kaya nga, tayo po, bata pa lang dapat natitrain na natin, dapat natuturuan na natin. Bakit? Kagaya dito sa church na ito, lahat po tayo, may matatanda na nandito, kasama po ako, lilipas din tayo. Ngunit mayroong isang awit, hindi pala yun. Pero meron tayong mga bata na dinisciple natin, tinuruan natin. Dahil sila yung next generation eh. Next generation. Kagaya na pala ito kung sinasabi, dito sa SAIS, God willing, itong taon na to, itong July na ito, baka pag-umpisa na tayo.
Sinabi ko kay JM, di ba sinabi ko sa JM? Tsaka wala dito si Rain. Sinabi ko sa kanila, nung nagkaroon ng pagpunta doon sa Mother Church, gagamitin ko sila para doon sa mga bata. Doon sa, kasi mga ano yan, kung di ako nagkakamali, 11 to 12, mas matanda sila doon. Bakit ko po gagawin yun? Kasi gusto po natin yung mga bata pa lang, matitrain na sila. At natutuwa ko ang reaction na sige po, no, si Jay at saka si Rin. Pero bakit ko na si Rin? No? Sinabi ko sa kanya, nagagamitin sila. Bakit? Kasi madali po manalig yung mga bata. At ang dali nila maka-absorb. Hindi ko po sinasabi na yung matatanda, wala na pong pakinabang. Meron pa rin po. Meron pa rin po. Alam mo yun? Dahil meron mga edad na matatanda na tayo naman ang ahante. Parang ganito. Mahirap naman yata yung mga bata kagaya sa kanila, ang ahante nila 50 years old pataas. Sino mag-ahante nun? Tayo matatanda na nandito. So bakit natin gagawin ito? Kasi gusto natin malagay sa isipan ng bawat isa na kailangan natin talaga ang Diyos. At kagaya ng sinasabi ng ating Panginoon, ang mga bata ay ang daling matuto. Madaling turuan. Kaya po, tingnan po ninyo. Ano pa lang, tatanong ko siguro yung mga nagtuturo dito, doon, Chris, di ba mas madaling turuan yung bata kaysa matanda? So totoo lang, magiging practical po tayo, magiging makakatuwa tayo, yung mga bata ang daling matuto. Ang daling maturo. Kaya dito sa praise and worship, mga bata, ito, kabataan ito, ang daling nito matuto. Oh, pero turuan yung matanda. Ayun na. Kasi may kakilala po ako doon na gitarista, matanda na siya. May nagturo sa kanya na ganitong gawin ng technique dahil mas magaling yung isa, ayaw niyang gawin. Bakit? Nakasanayan na eh. Nakasanayan na. So, mas madaling turuan yung bata na wala pa halos alam. Then, ikaw yung mag-uuna sa kanya magturo. Makikita mo, ang daling turuan. Ang daling makinig. Kaya nga po palagi natin sinasabi, bigyan natin ng importansya yung mga kabataan. Tingnan po natin dito sa Lucas 10:21. Tingnan po natin yan. Nang oras din yun, si Jesus ay nagpusmos ng kagalakan sa pamamagitan ng Espiritu. Sinabi niya, salamat sa iyo, mga Panginoon, ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marunong at matatalino ang mga bagay na ito, ngunit inihayag mo sa mga walang muwang, referring mga bata, o ama, sapagkat gano'n ang nais mong mangyari. Bakit sinabi ito ng ating Panginoon? Kasi nga po yung mga bata, ang dali nilang maniwala. No? Kaya nga po, nakakalungkot lang po, sino ginagamit ngayon ng kumisa ng mga ng mga underworld, ng mga kriminal? Mga bata. Mga bata. Unang-una, walang liabilities. Hindi makukulong daw dahil bata pa eh. Nakakalungkot, ang daming mga ngayon ang ginagamit talaga yung mga bata. Nakakalungkot. No? Actually, taga-deliver ng droga, bata. Di ba, alam niyo naman yan. Alam natin yan. Bakit gano'n? Ang dali kasing maniwala ng bata. Ang daling maniwala doon sa mga sinasabi ng mga matatanda. Kaya malaki po yung responsibilidad natin. At ang sabi natin, Panginoon, sa kanila naggagaling, nakakaunawa. Ewan ko lang po, ayoko pong magbigay ng 100%. Ilang beses ako nakapanood na mayroong himala ang nakakita yung bata. Bagamat di kong binabaliwala yun, dahil siyempre mga bata, mga wala pang buwang, sino yung muna nakakakita? Yung mga hindi nakikita na matatanda, nakikita ng mga bata. No? Pero again, gusto ng ating Panginoon, gawin natin na talagang willing tayong bumaba para maglingkod, willing tayong isaturate yung utak natin kagaya ng isang bata. Pangatlo, makikita po natin na para daw tayong maging dakila sa harapan ng ating Panginoon ay willing gumawa para sa Panginoon. Kagaya niyan, malapit na po yung anniversary natin. Sino kaya tutulong para ayusin to? Sino kaya tutulong para magbigay ng special number? Ngayon ko lang kinita, may special number yata yung mga bata, no? Yung mga bata. Pero again, hindi lang dahil sa special number. Kailangan meron tayong gagawin. Tingnan po natin. Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang tao nagpapalayas ng mga demonyo
sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan sapagkat ang tao gumagawa ng himala sa pamamagitan ng aking pangalan, sa pamamagitan ng pangalan ko ay hindi magsasalita ng masama laban sa akin pagkatapos gawin ito. May kasunod pa. Sapagkat ang sino mang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Tandaan ninyo, ang sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo ang tagasunod ko ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. So again, ang Diyos sa mga dakila pa rin po sa harapan ng ating Panginoon, yung willing gumawa para sa Panginoon. Alam niyo po, hindi sapat yung alam natin yung salita ng Diyos. Hindi sapat yung araw-araw nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Hindi sapat na marami tayong memory verse na alam sa Bible. Ang pinakamahalaga sa lahat, paano natin ginagawa, ina-apply ito. Paano natin i-apply sa buhay po natin. Kaya nga po pansinin po ninyo, nung palagi natin sinasabi rito, kasi ang salita po ng Diyos palagi action word eh. Palaging meron siyang gagawin, meron tayong gagawin para makita natin yung sinasabi ng ating Panginoon. Parang ganito, sinabi ng ating Panginoon na para makamtan mo ang iyong tagumpay, manalangin ka. So ano gagawin mo? Hindi mo pwede alam mo ay dapat manalangin. Pero tanong, nananalangin ka ba? Ginagawa mo ba? Sinabi ng salita ng Diyos na kailangan mag-win tayo ng tao para sa Kanya. Ang tanong, alam mo yan? Ang tanong, ginagawa mo ba? Doon po magkakatalo eh. Kung paano mo ginagawa yung nakukuha mo, yung natututunan mo. Tama ba? Nalaman mo na dapat yung mga tao na pumapasok dito, kinakonsolidate. Tinutulungan natin sila para makapamuhay ng panibago. Ano sabi? I-consolidate natin. Ang tanong, pag may pumapasok pa rito, ang tanong, excited pa tayo ay salamat, may bago. Meron na naman tayong mga tao na tutulungan para bumalik yung isipan o magbago ng buhay para kay Kristo. Dapat ganun po tayo. Hindi na kailangan yung, pasensya na po kaya, hindi na po kailangan sabihan ka pa. Pag nakita mo, dapat excited ka na. Lalo kung kasimitan mo. Di ba? Ibig sabihin, tingnan natin mabuti, teka, ano bang ginagawa ko sa church? Hindi mo pwede palaging nakikinig ka lang. Kasi dapat meron tayong ginagawa. Parang yung sinasabi ko yun, nalaman mo yan, yung kapitbahay mo. Nakita mo nahihirapan sa buhay, di alam kung anong gagawin sa buhay. Anong gagawin mo? Sasabihin mo lang ba sana, ay kawawa ka naman? Yun lang ba sasabihin natin? Meron tayong gawin, pwede natin sila tulungan, iwin natin sila. Hindi ko pa sinasabi na dalhin mo dito sa church, lalo na kung ang layo naman. Pwede mo namang iwin. Kasama mo sa trabaho, nahihirapan. Anong gagawin mo? Igagamitin tayo ng Diyos eh. Kaya nga, pansinin ninyo, bakit maayos ang buhay natin? Sino mo rito maayos ang buhay? Salamat po sa apat. Pwede ko. Sino dito nakikita niyo maayos na yung buhay niya? Amen. So nakita mo yung kapitbahay mo, di maayos ang buhay, ang gagawin mo? Eh kasi hindi naman nakakaroon mabuti yan eh. Kasi naman hindi niya ginawa yung dapat niyang gawin. Totoo! Pero ikaw ngayon, nasa maganda ka maayos, anong gagawin mo? Meron tayong gagawin. Pinaka-list na pwede natin gawin, ipag-pray natin. Pinaka-list na yun. Pero hindi sapat yung prayer eh. Meron tayong gagawin. Kailangan tulungan natin makilala niya talaga. Ibigay niya yung kanyang buhay para sa ating Panginoon. Kaso ang gagawin po natin kung hindi natin ginagawa yung mga bagay niya. Kaya nga ganyan, paulit-ulit sinasabi natin dito sa church, mag-win tayo ng tao. Kasi yun ang tungkulin natin eh. Mag-win tayo ng tao. Mag-win tayo ng tao. Nung isang, tuwing lang na ito, nagulat ako. Nag-message po sa akin yung, siguro nakita niyo po doon sa message. Nag-message na po sa akin yung isang police, yung panggabi. Ang sabi niya sa akin, Pastor, baka naman pwede sa gabi, magturo din kayo sa amin. Kahit 2 beses lang sa isang gabi. Kasi 9 ng gabi. No? Sabi ko, sige. Sabi ko sa kanya. Kasi tayo naman
pag-anak ka ng Diyos, pag mayroon kang pagkakataon, huwag tayo kasi naghahanap nga tayo. Di ba naghahanap mo tayo ng babahanginan ng salita ng Diyos? Sino sa inyo naghahanap? O wala lang. Tayo mo na lang po. Pag may pumunta, di okay. Pag wala, di wala. Dapat hindi ganun ang attitude natin. Dapat ang attitude natin isipin mo yung ilalagay ng Diyos sa isipan mo, sa puso mo, yung gusto mong ipanalangin. At kung may pagkakataon, pero naniniwala ako, bibigyan tayo ng pagkakataon ng Lord, pupuntahan natin sila. Tutulungan natin sila. Sabi sa akin nung medyo sila pupuli sa akin, Pastor, baka pwede naman mag-uwi sa amin. Bakit ka mo? Kasi minsan nakakaabot naman sila na 9 ng umaga. Sabi ganun, Pastor, marami kami mga kasama yung naliligaw daw ng landas. Sabi ka sa akin. Patawa ko, naliligaw, bakit naliligaw ng landas? Hindi ba sila nag-waste? Sabi ko, naliligaw ko ba? Hindi, Pastor, kung ano naman pinagagawa. O sige, pinagsalita na ako nung nag-umpisa po ako nung Friday. Hindi ko po alam kung magdadalawang tatlong gabi ako. Kaya lang, medyo gabi. Kaya lang, pag tinawag ka talaga ng Panginoon bilang servant niya, gagawin po natin Hindi po pwede hindi natin gawin kasi yun yung tinilaga sa atin Yun po yung nakikita ko na dahilan kung bakit nag-i-exist pa tayo. Dahil tayo nag-i-exist. Bakit? Kasi gusto ng Lord yung kanyang salita na ating tinatamasa na tayo ay talagang pinagpapala, ibibigay natin sa ibang tao. Bibigyan natin sa ibang tao. Kaya, yun yan. Pasensya ka na, palagi kitang pinubulit ka kung kailan tayo mag-aano doon sa mga brand natin, palagi kitang pinubulit. Kasi nakikita ko, anong mangyayari sa kanila pag hindi nila nakilala natin Panginoon. Pag hindi sila nagkaroon ng lalo na, mga kaibigan na natin, kumare na natin, kumpare na natin, anong mangyayari sa kanila? Dapat natin yung mentalidad natin, ano ang magagawa natin para sa mga tao ito? Para sa mga tao ito. Kaya yung kwento ko lang po sa inyo, pasensya na po kayo. Pumunta ako nung last week, reunion na lang. Alam niyo po yung batch namin, walang kapaguran Taon-taon mayroong reunion. So nagsalita ako nung sarili ko, kaya lang, lungkot na lungkot po ako. Sa totoo lang po, lungkot na lungkot ako. Bakit? Halos walang nakikinig nung nagde-message ako. Kasi galing sa ibang lugar, nalulungkot lang ako. Kaya nga sinabi ko nga sa asawa ko na kumisan yung iisip ko. Tama yung sinasabi ng Bible Mas maganda pa pumunta ka dun sa morning. Morning, naiyak ko, usually may patay. Kasi nakikinig sila sa iyo Nakikinig sila sa iyo. Sabi nga nung Kristiano sa mga batch, Pastor mas maganda pumunta dun sa morning, kesa dun sa pamorningan. Ano yung pamorningan? Pag-umaga, nag-iinuman. Nakakalungkot po. Alam niyo po, bilang tinatawag na anak ng Diyos, siguro, ang nakikita ko, hindi siguro, ang sigurado na pinakadakila na pwedeng mangyari sa atin dahil bilang isang tao, tingnan mo natin sinasabi sa John 1:3. Ito yung pinakadakila Sabi nito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Iyan po yung isa sa pinatatawag natin dakila. Yung tumanggap tayo at sumampalataya tayo sa ating Panginoon dahil tayo ay naging anak ng Diyos. At kapag tayo anak ng Diyos, dapat ginagawa natin yung gusto ng tatay natin. So, anak tayo ng Diyos, dapat yung tatay natin, ano ba yung gusto niya? Ang gusto ng tatay natin, mag-win tayo. Gusto ng tatay natin, tulungan natin yung mga tao makabalik sa Diyos. Pangalawa, gusto ng tatay natin, tulungan natin yung mga tao na mag-start ng bagong buhay. Hindi lang po ito yung bagong taon yan, yung bagong buhay. Dapat meron po tayong ganong kaisipan. Yung mga bata, pag tinulong mo sa bata yan, gusto nila. Bakit? Kasi gusto nila na yung tatay nila, yung nanay nila, magbago. Pero tayo, paano tayo? Ano kayo nasa isip natin? Iniisip kaya po natin paano kaya ako magagampan ko yung tungkulin? Alam niyo po, pagka ginawa natin yung tungkulin natin, pagka yung binabasa ko natin, hindi mo na iisipin kung dakila ka Ang iisipin mo na lang, salamat Lord, nagawa ko yung tungkulin ko para sa iyo.
Dapat ganun po yung attitude natin eh. At yun po nakakatuwa. Nakakatuwa dahil doon sa ginagawa natin, yung mga tao nagkakaroon po ng pananaw ng bago para sa kanilang buhay. Tutuwa po ako. Kakatuwa. Kasi kagaya nga po, sinabi ko sa inyo, kaya ko po sinasabi ito, sa bakit natutuwa po ko, nung nagsalita po ako doon sa Ragas, nagsalita rin ako doon sa mga bilanggo. Alam niyo po, nakikita ko, nakakalungkot lang po. Kasi may mga nangat doon sa bilanggo, nakakilala natin. Yung iba, kakalungkot lang pong isipin, yung iba doon nagsisimba natin sa atin. Nandun sa loob. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan, pero namulungkot po ako na makita ko siya rin. Sinabi sa kanya, tinawag pa ako. Ang lakas pa ng pagkakasabi, papalapit ako, "Oy, Pastor!" Sabi niya sa akin, parang tuwang-tuwa ka pa, nandiyan ka, nakakulong ka. Sabi niya, sa isip-isip ko lang, hindi ko na sinasabi sa kanya, sige, baka maano eh. Pero namulungkot po ako, dating kasama natin dito, biglang nakita ko na nandun. Namulungkot po ako. Tapos sinabi sa kanya, ginawa mo rin, ano ba ka nandito? Ang ulo. Tapos nakikita kong, matagal na po yun, ay sinasabi ko ng atin dito dati, makikita ko, puro tato. Puro tato talaga siya. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Ay gumingiti lang. Sabi ko sana pagbalik ko dito, di na kita makikita rito. Sabi ko, kilala to ni Mac. Kung sino tinutukoy, alam niya kung sino sinasabi ko. Kilala ni Mac yan. Kaya nalulungkot po ako. Kasi, sayang yung mga salita na naitanim natin sa kanya. Kasi mas pinili niya na lumayo sa simbahan, mas pinili niya bumarkad doon sa ibang tao na kinapahamak yan. Sana magkaroon pa ng pagkakataon. Kasi naniniwala po ako, dapat ganun yung pananaw po natin, ang taong mabuhay meron pag-asa. Sinasama po natin sila sa prayer kasi marami doon na ang pakiramdam nila is walang nagmamahal sa kanila. Walang nagmamahal sa kanila. Para ang pakiramdam nila, yung tropa nila, yung barkada nila, yun yung nakakaintindi sa kanila. Pero salamat tayo, nakaunawa tayo, nakaintindi tayo na ang ating Panginoon ay naiintindihan kung ano yung mga pinagdadaanan natin. Mapalad tayo, bahay, tayo ay tinuturing na anak ng Diyos. At yan po yung isa sa mga matatawag natin pagiging dakila. Yung tawagin tayo anak ng Diyos. Kasi darating ang time, pag-alis natin sa mundong ito, pupunta tayo sa langit. Pero habang itong mga tao ito, na meron po tayong tungkulin para po sa kanila. Mapapahamak po sila kung tayo po ay walang gagawin. Sana pinakalis niya ng magagawa natin pag-pray natin. Pero, hanggat may pagkakataon, kagaya nung, kung nakapanood mo kayo ng message ko nung Wednesday, dun sa online, ang pinakaano ko doon, message ko doon, yung pagtitipon palaging isipin natin, ano kaya yung maitutulong ko sa aking kapatid? Paano sa ganito? Ano yung maitutulong mo dyan sa katabi mo para ma-encourage siya yung magpatuloy kayo? Kasama natin dito. Kaya nga po pala yung sinasabi, sayang, yung Wednesday natin na Thanksgiving night, marami sa hindi nakaka-attend. Sana dumating pagkakataon na kasama po kayo. Kasi yung bawat sinasabi po natin ay nakapagbibigay ng encouragement yung patotoo natin. Yung pasasalamat natin. No? At the same time, sa pamamagitan nito, sigurado, tuwang-tuwa ang Diyos pag nakita. Kasi utos ba ng Diyos ito? Inutos po ito ng Diyos. Kaya nga po, kaya sinasabi dyan, tinutulungan natin na yung bawat isa is makita niya yung panibagong takbo ng buhay na dapat gawin niya para kay Kristo. Dapat gawin po natin po yung attitude natin. Isipin po natin. No? Ito, gusto po natin ito kasi ito yung gabuhan ng Bible. Pwede mo pakibasa? 1, 2, 3. Sa totoo lang po, ayaw ko lang kung napapansin po ninyo. Halos sa bawat messages natin, palaging inaano ko po yung messages na yan. Kasi yung pong messages na yan, nagbibigay po tayo ng pag-asa doon sa mga tao.
Pag binigay po natin, kabisado mo na yan, kahit saan ka pumunta, pwede mong ibahayag yan, sabihin yan. At sa pamamagitan niyan, pinapakita natin na meron tayong concern doon sa mga tao nasa paligid mo natin. Kasi palagi kong pinagdidiinan to, kapag ang mga tao yan hindi tumanggap at hindi sumampalataya sa ating Panginoon, mapapahamak sila. Mapapahamak sila. No? Nakakalungkot kung hindi po natin magagawa yan kung hindi natin masasabi. Marami po sa mga kaibigan natin, maski po ako marami po akong kaibigan, ang paniniwala nila hanggang sa ngayon, ang paniniwala nila, basta sila, ang pakiramdam nila, wala silang ginagawang mali, wala silang nargabyado. Kaso base dyan, wala mo sinasabi na, may nargabyado ba yung sinabi niya? Hindi. Ang sinasabi lang dyan, mananampalataya. Manalig tayo sa ating Panginoon. Maraming mga tao ang akala nila ang pagkakaroon ng buhay na walang gan sa pagpapagitan ng paggawa ng mabuti. Maraming mga tao, again, ano po yan, ha? Ibig ba sabihin, Pastor, okay lang gumawa ng masama? Hindi. Ang sinasabi ko, yung ginagawa mong mabuti, mawawalan lang ng credit kapag hindi ka sumampalataya sa ating Panginoon. Di ba maganda yun? Meron kang ginagawa, meron pa ng credit sa harapan ng Diyos. Paano yun? Kailangan tanggapin mo ating Panginoon. Sumampalataya ka sa Kanya. At kung papansinin po natin, magte-take tayo ng communion, ang lahat ng nagte-take ng communion ng panahon ng ating Panginoon ay lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya. Kaya sa natin ito, mga kapatid, tingnan po natin mabuti. Maaring tinanggap na natin ang ating Panginoon. Ang tanong, hindi po nagtatapos doon. Marami kasi akala ng iba, tinanggap ko ng ating Panginoon, save na ako. Okay. Pero sinabi ng ating Panginoon, kailangan may gagawin tayo eh. Ano yung gagawin natin? Buhay ka pa. Buhay pa tayo. Ano gagawin natin? Walang iba kundi yan. Mag-win tayo ng tao para kayo. Lalo na po ngayon, anniversary po natin. No? Isang pagkakataon po ito, mag-invite tayo ng tao. Para mapalapit sila dito. Makita nila. Kasi tungkulin po natin yun. Hindi po tungkulin lang ng pastor yun, tungkulin ni Brother Don, tungkulin lang ni Brother Chris, hindi po. Lahat po tayo bilang anak ng Diyos, tungkulin po natin yun. Na kailangan sabihin natin ang mabuting balita. Kasi mapapahamak po yung mga tao. Kaya isipin po natin mabuti. Isipin natin mabuti sa panahon ito. Ano na yung nagawa natin para kayo? Meron ba talaga tayong ginawa para kayo? O nakatumanga lang tayo, nag-iintindi lang tayo? Wala tayong ginawa. Tandaan po natin. Palagi po sinasabi ito. Pag palagi pumunta ka rito, nasa isip mo lang, makapakinig lang, wala kang gagawin. Maniwala ka, darating yung panahon, sasabihin mo, ayaw ko nang umatin. Kasi dapat meron nagpupush sa atin bakit natin ginagawa isang bagay. Ano yun? Yung gumawa tayo para kayo. Darating yung panahon, yung mga nasa praise and worship na ito, baka dumating yung panahon, sabihin na, ayaw mo na tumugtog, ayaw mo na nakakapagod. Pwede dumating yung gano'n. Kagaya sa akin, pwede mo dumating ng tayo, sabihin mo, nakakapagod. Sa totoo lang, nakakapagod mo talaga. Prepare ka, gagawa ka ng mensahe, ayan, ano ng mga gumagawa ng mensahe, at kumisan, hindi papansin yung sinasabi mo, nakakalungkot mo yun. Kagaya ng po na sinabi ko sa inyo, nag-prepare ako ng message para doon sa batch, tapos mas marami yung hindi nakinig. Kasi nagpuntahan yung iba-iba yung ginagawa, yung iba nag-iinuman, yung iba ang hirap. Ang hirap. Pero again, dahil ba sa mahirap, hihinto tayo? No. Ang pinakalakila sa lahat, magpapatuloy. Ang pinakalakila sa harapan ng Diyos, maglilingkod, willing bumaba, gawin yung dapat niyang gawin. Ang talagang tinatawag na dakila sa harapan ng Diyos, magkakaroon ng kaispan kagaya sa bata na palagi willing siyang matuto, willing siyang mag-aral, willing siyang makinig, willing siyang gawin yung mga inuutos sa Kanya. Dapat ganun po yung maging attitude natin. At willing tayong gawin kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa ating Panginoon. Tayo po tumayo. Tinatawagan ko po ang ating mga kapatid na magtutulong sa akin para sa communion. Sige po. Naman. Isipin po natin mabuti sa mga oras ito.
ginagawa natin yung tungkulin natin. Willing ba tayo talaga na maglingkod para sa ating Panginoon? Meron ba tayong kaisipan kagaya sa isang bata na willing makinig at willing matuto? Willing ba tayo na talagang gumawa para sa Panginoon? Sa ating pagtikpo ng communion, ang ating Panginoon kasama niya yung kanyang mga disipulo, nakikinig, natututo, at kagaya ng isang bata, nakikinig sa lahat ng sinasabi ng ating Panginoon. At pinatunayan nila yung kanilang pagiging lingkod ng ating Panginoon na wala ng ating Panginoon, kinuha nila yung mga bagay nila dapat gawin. Kapatid, sa mga oras nito, di ko alam kung ano yung tukanan ng pagsaserve o paggawa sa ating Panginoon. Willing ka ba bumaba para maglingkod talaga para sa ating Diyos? Willing ka ba talaga na magkaroon ka ng kaisipan kagaya sa isang bata na makikinig talaga sa sinasabi ng Ama natin na nasa langit at willing ka rin magawa para sa Panginoon? Kasi yung mga katangian nito, ito yung mga tao na talagang masasabi na lumapit sa ating Panginoon at willing silang sumunod sa lahat ng sinasabi. At bilang pagpapakita ito sa pamamagitan ng communion, pinapakita rito kung ano yung mga bagay na pribilehiyo ng mga lingkod. At isa na rito yung pag-take ng communion. At ang pag-take ng communion, again, hindi ito ibig sabihin na meron tayong kaligtasan. Ang pag-take ng communion, pagpapakita ito, na tayo ay mayroong tiwala na darating ang panahon na muling babalik ang ating Panginoon para tayo kunin sa kanyang muling pagbabalik. Kaya, magtitake tayo ng communion, isipin natin mabuti. Talaga bang isinuko na natin ang ating buhay sa Kanya? Isipin mo mabuti, talaga bang isinuko? At sinabi, ang tanging dahilan para tayo hindi makapag-take ng communion ay kung hindi natin naibigay ang ating sarili sa ating Panginoon at higit sa lahat kung nagpapatuloy tayo sa kasalanan. Kaya sa pagkakataon ito, tayo po ay lumapit sa ating Diyos, humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, at willing ang ating Panginoon na pakinggan yung ating pagsalaysay, yung pagsabi ng ating kasalanan, at willing din siya na tayo patawarin. Sige po, tayo manalangin. Hilingin natin sa Panginoon na ipaalala sa ating mga pagkakamali. Opo. Opo, Panginoon. Patawad po. Magiging matigas sa ulo. Hindi namin pagbibigay ng panahon sa iyong salita. Hindi namin paggawa ng tungkulin namin bilang iyong mga lingkod. Na masyadong mataas, minsan ang tingin namin sa aming sarili. Patawarin mo kami, Panginoon, kung hindi kami marunong patawag sa mga taong kamali sa amin. Patawad din po na parang hindi namin mapatawag yung mga taong kamali sa amin. Patawad din, Panginoon, na may nagawa ang pagkakamali na hindi kami marunong tumingin ng tao sa mga taong aming mga nasaktan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, magkaroon kami ng boldness. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagkakataon. Salamat po. Salamat. Jesus. Sige po, pwede na po tayo mag-take ng communion. Kunin po natin yung mga elemento. Pag-take po natin ang communion, tinatawagan ko po yung praise and worship po. Pagkakuha niyo po ng elemento. Akyat naman po kayo dito. Sige po, yung mga sa praise and worship kayo, kuha mga elemento tapos pagkapapagay.
makuha po natin ilagay ito, manatili po tayo sa attitude of prayer. Manalangin po tayo. Tayo dito kayo. Hawakan po natin ang tinapay. Diyos. Panginoon namin Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyo dahil ang pagmamalas namin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minahal po pa rin kami at itinulong mo anak sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin sa aming pagtanggap sa katawan ni Kristo na bayubay sa krus, patuloy po yung paglalapin ng aming mga puso na nagpupuri sa iyo. Sapagkat ito ang turong tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi sa iyong pagkalalo, ang Panginoong Diyos ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira-pira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog ko para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin kayo. Hawakan po natin ang kopa. Panginoon namin Diyos, kami nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na buhos sa krus ng Kalbaryo na siyang nabugas sa aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Inihandog po namin sa iyo ang aming pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa kalwalhatian ng iyong pangalan habang patuloy po namin pinapahayag ang iyong kaharian at ang inyong muling pagpapalik. Matapos mga kapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang itong bagong lipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po natin. Tayo po yung pasalamat. Hallelujah. 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 Salamat po, Panginoon. Awitin po natin yung pangawin po.
gaya namin inawit ay talagang hindi mapapantayan. Kaya nararapat lang talaga na gaya namin inawit, maglilingkod kami sa iyo. Kasi tanging ito lang ang paraan para maipakita namin yung pagmamahal namin sa iyo. Kaya hayaan po, Panginoon, na palaging matanim ko sa aming isipan sa aming puso, na kami, Panginoon, ay iyong mga lingkod. At bilang lingkod ko rin, Panginoon, gusto namin makaranas, Panginoon, ng mga kakaiba na himala na pwede mo gawin sa amin. Kaya kapatid, sa mga oras ito, meron kang physical na karamdaman, at yung pagkakataon na pwede mo rin sa akin, Panginoon, ano man yung physical na karamdaman mo. At of course, gusto niyo Lord pagalingin ka dahil gagamitin ka niya. Gagamitin ka niya para ang kanyang pangalan ay madakila at lang makilala, malaman ng mga tao na sa Panginoon, sa pangalan ng ating Panginoong Isus, mayroong kagalingan. Kaya kung mayroong ka ng karamdaman sa mga oras ito, ano man, physical na karamdaman, sige, hilingin mo sa Kanya. Hilingin mo sa ating Panginoon ng kagalingan. Hilingin mo sa Kanya. Opo, Panginoon, salamat. O mayroong kang kakilala na mayroong karamdaman, pwede mo hilingin sa ating Panginoon. Sige, hilingin mo. Kagalingan. Opo, Panginoon. Emotionally, meron tayong problema sa ating mahal sa buhay, sa ating asawa, sa ating anak, sa ating magulang, sa ating kapatid. Hindi pagkakataon. Hilingin mo sa Panginoon na matuto tayo na magpatawad. Matuto tayo na humingi ng tawad. Opo. Dahil ayaw ng Panginoon na mananatili ang anumang klase ng galit sa ating puso at sa ating isipan. Makalaya tayo. Makalaya tayo. Mismo nga ng Panginoon sinabi, sino bang lumapit ng humingi ng tawad sa Kanya, kayong patatawarin. Kaya tayo, kapatid, pag may lumapit sa atin humingi ng tawad, patawarin natin para maayos yung relationship natin sa ating mga mahal sa buhay, sa kapitbahay, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela. Ngayon na rin, may mga bagay na umahanda para makapaglingkod tayo kay Lord. In Jesus' name, hilingin natin mawala ito. Yung katamaran, yung pagiging makasarili, yung mga bagay na nagiging alaw, mga material na bagay na nagpapalayo sa ating Panginoon, tulungan tayo. Tulungan tayo. Yung idolatry, yung witchcraft, horoscope, mga pamahiin, hindi tayo dapat mapasakit dyan. Ang ating sarili, tayo ay servant ng ating Panginoon. Wala tayong ibang pagkalingkuran, wala tayong ibang bibigyan ng pagpupugay o ng pagkakaroon ng banal na takot kundi sa ating Panginoon Jesus naman. In Jesus' name. Financially nahihirapan ka, hindi design ng ating Panginoon yan. Sinabi niya sa kanyang mga salita, hindi niya pagkukulangin ang kanyang mga anak. Hindi ko alam kung bakit mayroon mga pagkukulang. Pero sabi ng ating Panginoon, kapag lumapit tayo sa Kanya, tanungin natin sa Kanya, bakit ba nangyayari sa atin ito? Hindi mo pwede na hindi sasagot ang ating Panginoon. Pero kapag sumagot ang ating Panginoon, dapat sundin natin kung ano sasabihin niya. Ang kanyang mga salita ay makapangyarihan, pwede siya magbigay ng revelation sa atin kung ano yung mga bagay na gusto niya magpagawa sa atin. Kaya bigyan natin ng importansya ang kanyang banal na salita. Sapagkat dito nang mag-usap ang ating Panginoon, design natin, hilingin natin sa Kanya na magkaroon tayo ng pagkakuha sa kanyang salita. Panginoon, salamat din. Sa mga kapatid, nagbiriwang ng kaarawan ng anniversary. Salamat po sa extension ng buhay na pinagkaroon mo sa bawat isa. Salamat po sa extension ng pagsasama ng kasama na pinagkaroon mo sa bawat isa. Alam po natin, Panginoon, kung hindi dahil sa iyo, mapuputol na ito. Itong extension ito ng aming buhay o yung pagsasama namin bilang kasama. Salamat, Panginoon. Lord, tulungan niyo po ang aming bansa. Magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nalulungkulan, national man o na lokal, lalo-lalo na po Lord, pag napapanood namin, nakikita namin, nakakatakot yung pwede mangyari. Pero kung naniniwala kami, nagtitiwala kami sa iyo, na ang bansang Pilipinas ay mahal na mahal mo. Na ang bansang Pilipinas ay iingatan mo. Kaya kami mga mananampalataya tunay na isuko namin, itodo namin ang aming buhay para po sa iyo.
Kasi yun lang ang tanging paraan. Salamat Panginoon, hindi kami naging powerful sa anumang klase ng mga high-tech na mga pangyera kasi natututo kami lalo kami magtiwala sa inyo. Kasi yun lang ang tanging paraan para kayo magtagumpay sa buhay ninyo at pag-preserve ang buhay ng bawat isa. Lord, pasukan na naman. Alam namin, Panginoon, ang bawat isa na kailangan ng provision para sa pag-enroll, pag-aaral ng mga bata. Pero Lord, ikaw ang aming Jehovah Jireh, na magpuprovide lahat ng aming pangangailangan. Ikaw ang aming great, dakilang provider ng buhay, pangangailangan po ng bawat isa. Kaya muli tinumit po namin sa iyo. Sa isang lingkong gawain namin, Panginoon, hayaan niyo po na magtagumpay kami na mahayag ang pagkakakitaan sa buhay ng bawat isa. Sa trabaho, sa eskwela, sa labortahanan, o kung saan na po kami gagaling, maging isang pagpapala kami. At ngayon pa lang, Panginoon, yung parating na aming anniversary, ngayon pa lang tinakasa po namin sa iyo. Dahil hindi kami magkakaroon ng ganito kahabang anniversary kung hindi dahil sa iyo. Nang tumakay niyo itong church na ito dahil sa iyo. Marami nang pupunta sa church na ito dahil sa iyo. Hindi dahil kung kanino pa man. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, nagpupurin at mapasalamat na po kami sa napakagandang mangyayari this coming Sunday. At salamat, Panginoon, dahil buong araw namin, mula Lunes hanggang Sabado, hindi ko mag-iwan din ang pagbabayan. Dahil gusto ko, Panginoon, na iyong mga anak ay magtinig, makita ang kadakilaan sa buhay ng bawat isa. Kaya kayo pala, Panginoon, inamin namin na ang lahat ng ito gagawin mo at mangyayari kasi hinihingi mo na ito. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng malakas na kabayan mo natin ang bawat isa. Salamat.